Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our day 3 here in Jeju and 7:35 na ng umaga ngayon. And today, mayroon tayong iti-take na tour na nabook natin sa Klook. So i-share ko yung screenshot dito, no. Ang pangalan ng tour natin is Jeju UNESCO Original Day Tour Experience through Premium. And ang napili ko is Southwest and Halasan Jeju Highlights, all-inclusive, no. Meron kasi siyang dalawang options, no. Kung isa-select mo tong Jeju UNESCO Original Day Tour Experience through Premium, meron siyang dalawang options. Number 1 is the Southwest and Halasan Jeju Highlights. Yun yung tinake natin. Number 2 is the Eastern Jeju and Songsan Sunrise Peak. Magkaparehas naman yung presyo nito, 3,300 pesos. And pareho nating ititake itong tour na to para mas marami tayong mapuntahan. For today, yung Southwest muna yung pupuntahan natin, tapos day after tomorrow, yung Eastern Jeju naman. So ang mga kasama sa pupuntahan natin for today is Mount Hala, Jusang Jolly Cliff, Chonjeon Waterfall, Osulokti Museum, Songaksan Mountain, Bomunsa Temple, and finally, mag-end yung tour natin sa Jeju Dongmun Market. Anyway, isi-share ko na lang lahat ng details nito mamaya. So again, the package tour is 3,300. May kasama ng lunch to. Tour for the whole day na to, no? As a DIY traveler and first time dito sa Jeju, naisip ko na talaga na i-book yung tour sa Klook para mas convenient and hindi na tayo mahirapan pa mag-commute DIY kasi dito sa Jeju isang buong island siya. And honestly, malalayo din yung mga destinations dito kasi yung isang buong island yung iikutin. Kaya maganda talaga kung meron kayong private car na marirent kasi makakapag-DIY talaga kayo doon sa mga destinations na yun. But then again, since ako lang mag-isa, I opted na wag muna mag-rent a car and kumuha tayo ng mga tours, no? So kayo, at least mapakita ko rin dito sa vlog na hindi rin mahirap pumunta dito sa Jeju kasi may mga nag-offer naman ng mga tours, no? Anyway, 8:40 pa ang call time natin sa baba. 10 minutes before the departure, dapat nandun na sa pick-up point. So, 8:30. So, meron pa tayong mga 50 minutes. Sakto lang kasi plano kong mag-breakfast sa baba sa GS25 or sa Better Flat Cafe. Tapos, magpa-araw-araw tayo dyan sa Coastal Walk, no? Pag nag-book pala kayo dito a day before, i-add kayo sa WhatsApp group, no? To confirm yung participation nyo sa tour. Tapos, to confirm din yung pick-up location ninyo. So, at least hindi kayo mag-worry, di ba, na ano na ba mangyayari, mapipick up ba kayo or hindi. That's it. I-share ko na lang mamaya lahat ng details ng tour natin. Baba na muna tayo at tayo ay mag-breakfast. Okay, sakay na tayo fam. Ito na yung bus natin. 8:15 na ng umaga. Hello fam, so we're now here on our first stop, ang Mount Hala, 1,100 altitude wetlands. Ayan siya. So mountainous area na ito. Ang sabi ni tour guide, ito daw yung pinakamataas na spot na mararating by car or by bus dito sa Mount Hala. And itong Mount Hala daw ang pinakamataas na bundok sa South Korea. 1,950 meters daw ang taas niya. And kita natin ang summit from here. Ayun, doon banda. So, ang activity dito is, ayan, merong short walk. 10-minute walk daw ito. Patag naman siya. Ayan, no? So, maglalakad ka dito. And malamig dito, fam, ha? Actually, sinabihan nga kami na mag-wear ng jacket kasi nga malamig dahil mountain area ito. True enough, ayan ngayon, ramdam ko yung lamig. Tapos, itong Mount Hala, 1,100 wetlands, ang elevation niya ay 1,100 meters above sea level. Kaya siya 1,100 wetlands. Also, part daw ito ng Jeju Biosphere Reserve. So, protected din ito ng government. Lastly, ito pala is a mountainous volcanic wetland formed by lava rocks, no? So, ayan ang lalakarin natin. 10 minutes lang daw ito. Paikot.
Ito pala yung mga wild animals inhabiting the wetland. Ayan, may bird, may deer. Ayan siya. Okay, diretso tayo. Sabi ni tour guide, 10 minutes lang daw ito lalakarin. So, paikot lang siya. Okay, let's go. Lakad tayo. Alam nyo, I believe, senior and kid-friendly din itong activity na ito. Kasi flat surface lang siya. Ayan. Tapos, maglalakad lang kayo dito. Take note nyo lang na malamig ha. So, kung pupunta kayo dito, magbaon kayo ng mga jackets ninyo. Okay, diretso tayo. Maganda mag-picture dito. Oh. Area of recycled wood decks. Okay. I think malapit na tayo sa labas. Kasi naririnig ko na yung mga tao from here. Yan o, nakaka-relax din dito. Meron din ditong amphibians and reptiles inhabiting the wetland. Ayan, may frogs, may snake. Okay, nice. Let's go. Malapit na tayo. Ayan, natanaw na natin yung bus natin. Tapos meron din na observatory. Doon tingnan natin. Ayan na, palabas na tayo. Ganun lang kabilis, 10 minutes nga lang. Ang sarap ng hangin, ang lamig. 10 o'clock na, 10:20 ang call time natin. So we still have 20 minutes. Alright, we made it. Diba? Ito lang ang entrance. Oh. Tapos, ito yung further information. Ayan siya, Jeju 1,100 altitude, Ramsar Wetland Information. Ito naman yung observatory. Tapos meron ding convenience store. Okay, nakakita tayo dito sa observatory. So, papasok lang kayo sa GS25. Tapos, akyat kayo dito. Ito na yung view natin. Oh. Ayan daw yung summit ng Mount Halasan. Diba? Marami na tayong mga napanood na K-dramas umaakyat dito. Even yung mga K-pop idols, diba? Umaakyat din yan sila dito. So, ayan siya. Tapos, may toilet din dito sa gilid. Ito, pakita ko sa inyo yung restroom. Kung kailanganin nyo, pwede rin kayo mag-restroom dito. Alright, 10:15 na. Balik na tayo sa bus. Ang ganda siguro dito pag winter, no? Kasi nag-heavy snow daw pala dito. But for sure, peak autumn, maganda rin dito. Kasi maganda yung kulay, di ba? Let's go. Balik na tayo sa bus. Ayan yung bus natin. Fantastic Jeju. Hello! So, nandito na tayo sa ating next stop fam, ang Jusang Jolly Cliff. Parang nasa 20 minutes yata ang binyahe natin. Wala doon sa Hala Mountain, papunta dito. No? And medyo mas warm na yung temp dito as compared doon sa taas. Of course, kasi mas malamig talaga doon sa taas ng bundok. No? So, ngayon, meron tayong 30 minutes para mag-explore nitong area na ito. So, may magandang cliff tayong titignan dito. Share ko na lang yung information mamaya pag nakita natin yung cliff. So, maglalakad na muna tayo dito. Okay, ganito lang pala siya. So, parang may viewing point lang din. By the way, nasa southern part na pala tayo ng Jeju, no? Nasa Sogwipo area banda na tayo. So, bababa tayo dito. So, konting lakad lang din and konting baba lang din. So, kayang-kaya din ng anyone. Senior citizens, kids, kayang-kaya dito. Kasi iyan lang yung lalakarin, oh. So, ito siya. Wow, ang ganda ng view. Okay, yan ang view natin. Oh, di ba ang ganda? Wow! Look at that. Nakaka-relax. Ito yung view mula dito. Ayan o, ang ganda. So, ito na fam, ang Jusang Jolly Cliff. So, famous daw ito for its columnar joint formations. Ayan o, diba? Para siyang naka-column. Tapos, mukha din daw siyang giant stone staircase. Mukha nga siyang hagdan, diba? Tapos, na-form daw ito nung mga lava from Halasan volcano. Cooled and contracted rapidly dito. Around 140 to 250,000 years ago. Ang galing, no? So, sometimes sumaabot doon ng 20 meters high yung pagtama ng mga alon dito. Ganda.
Okay, ito siya. Additional information. Columnar joints at Jungmun Depot Coast. Jungmun Depot columnar joints are rocky cliffs with columnar joints that run for about 2 kilometers pala to along the coast from Jungmun-dong to Daepodong in Sogwipo, 'di ba? Sogwipo area na nga siya. Formed by cooling and solidification of the lava. So ito siya. Galing, no? Okay, one last view and then let's say goodbye to Josang Jolly Cliff. Tara, akyat na tayo fam. 11:12 na. 11:20 ang call time natin. Madali lang dito. So kung may kasama kayong family, senior citizens and kids, kayang-kaya. Konti lang yung stairs. Yan lang siya, oh. 'Di ba? Kayang-kaya. Let's go. Akyat na tayo. Meron ding mga restrooms dito fam kung kailangan nyo. Ayan. And then, paglabas naman dito, may mga shops. Ayan, may tindahang halabong juice. Ayan, o. Ayan, bumili ko lang halabong juice. 4,000 won. Ayan, nakabili ulit tayo. Although may stock pa tayo sa ref. Bumili na rin ako kasi ang sarap talaga nitong halabong juice. Balik na tayo. 11:16 na. Ayan na yung bus natin. So after 5 minutes na drive ng bus, nandito na tayo sa ating next stop, ang Chonjeon Waterfall. May konting lakad lang daw papuntang waterfalls and 3 waterfalls yung makikita dito. Pero yung pinakauna daw, huwag daw masyado mag-expect kasi parang pond lang daw siya. And nakikita lang daw yung waterfall na yun kapag may malakas na ulan. Tapos may second and third waterfall. Pero parang hindi na yata tayo pupunta sa third waterfall according to our tour guide. Hanggang second lang yata. So tara, ayan. Okay, akyat daw tayo dito for the observatory. Okay, now let's go to the first waterfall. Ayan, may daanan naman dito. So ang tinatawid pala natin is the Sonimgyo Bridge. And meron daw kasing legend dito. Yung 7 nymphs bumaba daw dito at dito daw sila naliligo. Tapos itong bridge parang may mga carvings daw ng 7 nymphs. So I guess ito yan sila, no? Ayan. So ang translation daw pala ng Chonjeon ay Pond of God or Pond of Heavenly Nymphs. So yun yung story niya na may 7 nymphs daw or gods na bumababa dito sa waterfall tas dito daw sila naliligo. Ayan, o, tignan niyo yung bridge. Di ba may mga carvings ng mga gods or the 7 nymphs. Ayan, pababa na tayo sa second waterfall. Maayos naman yung daan. Tapos may hawakan naman. Ayan. Yan na, naririnig ko na yung waterfalls. Ayan na pa, malapit na tayo. Naalala ko to parang yung sa Sikihor. Diba ganito yung binaba natin nun? Ayan, malapit lang naman siya. Okay, we made it. Saglit na lakaran lang siya. Ayan na ang second waterfall. Wow. Okay, that's it for our Chonjeon waterfall experience. Ayan na siya. Although dito medyo challenging na ha kapag may kasama kayong senior and kids. Kasi merong mga stairs na ganyan. Ayan. Pero konti lang naman. Parang sa Sikihor lang din. So ilang steps lang din paakyat and pababa. Now it's time to exit. Nakaakyat na tayo, fam. And may view din pala ng waterfall mula dito. Ang ganda. So dito pala siya galing. Yung nakikita nating waterfall doon sa baba kanina. Wow. Ang ganda.
Tapos dito, pa-exit na tayo. Dito daw yung bus maghihintay sa kabilang parking. Tingnan nyo, meron ding kanal dito. Chonjeon Irrigation Canal in Sogwipo. Ayan siya, oh. Tapos dito naman kung mauhaw kayo, ayan, may drinking water. Ito madali lang yung paakyat kasi maliliit lang yung steps. So, carry. Next naman is the first waterfall. Ayan, it only flows after a heavy rainfall lang daw. Tingnan natin, ang ganda, oh. Blue na blue yung tubig, no? Wow, so this is the first waterfall. And since walang ulan, hindi bumababa yung tubig. Alright, we're now here on our next stop, fam. Nandito na tayo sa western side ng Jeju Island. Pakita natin yung map dito. So, nandito na tayo sa may western side. And it's time for lunch. 12:35 na ng tanghali. Sorry, wala akong mic. Charge ko yung microphone. Pero ito yung kakainan natin. Sa local restaurant daw, dito sa Jeju. So, nakalatag na yung mga side dishes. Pati yung mga gulay. Here's our food. Wow! May pasamgyup tayo. Andy yan. Pwede pang kumuha sa labas. Tapos mga gulay. Kumuha na ako ng kimchi. Tapos meron silang special Jeju sauce. Parang bagoong. Kumuha din ako ng samjang, rice, curry, and seaweed soup. Wow! And meron tayong makgeolli. Yay! Grabe, ang sarap ng soup, fam. Yung soup niya parang may halong abalone. Seaweed soup. Ang sarap nung parang bagoong nila na special sauce. Ang sarap din ng kimchi nila, ang fresh. Ang sarap din ng muscat nila. Ang tamis. Tapos na tayo sa lunch. Ang sarap. Kamsahamnida. Dami ko nakain ng muscat. Sarap. Ito yung area nung pinag-luncha natin. Oh, ganda ng area, no? Tapos here's our bus. Ito, fam. Diyan tayo nag-lunch. So, just a 5-minute drive mula sa ating lunch place. Nandito na tayo sa ating next stop, ang Osulok Tea Museum. Isa ito sa mga nilook forward ko na destinations, fam, dito sa Jeju. Kasi sa Seoul pa lang, di ba, nakikita na natin tong Osulok Tea. And sikat na ito doon. Pero nandito yung pinaka-museum niya and yung taniman mismo. Yan yung makikita natin dito. Ayan siya, Osulok. Tapos ito, Innisfree Jeju House. Ayan. Pwede daw bumili ng mga cosmetics sa loob. Let's go, pasok tayo. So dito sa loob, ang bilihan ng tea. Ayan o. Dito siya pinaprocess. The tea leaves harvested from Jeju's tea fields are carefully roasted. Feel the aroma of tea as you watch the turning machine. Oo nga, amoy nga yung tsaa. Bango. Leaf tea bag o. Nga yung bango. Jeju Tangerine Blend Tea. Ang bango. Dito naman, packaging. Ayan. Yung mga na-process na pinapack dito. And next is yung selling na. Ayan, Jeju only, oh. Osulok. Bili tayo kasi sila papang mahilig uminom ng tsaa. Jeju Roasted Green Tea, 16,000 Korean won. Green tea, farm fresh, roasted, and tangerine. All 16,000 Korean won. Ayan, marami pa pala dito. Pili tayo pampasalubong. Meron din pala silang premium set. Iba't ibang flavors na. Ayan o, premium tea collection. 54,600 Korean won isang box. Bili tayo ng tea. Ang binili ko ay honey black tea tsaka tangerine blossom tea.
11,000 won each. Okay, got our tea. Ngayon, labas na tayo doon sa tea field. Actually, meron ding cafe. So, pwede kang uminom ng mga tea. May green tea sila, matcha. Gusto ko i-try, pero mamaya na. Tignan muna natin yung tea field. Ayan o, isang malawak siya na taniman. Dito pa lang, maaamoy mo na pala talaga, no? Ayan yung mga leaves na ginagamit. Wow, okay. So malawak pa to, fam. Hanggang doon pa sa kabila meron. Okay fam, nandito tayo sa kalagitnaan ng tea field dito sa Osolok, and alam nyo, this was founded in 1979 pala, and it took years para sa mga taong gumawa dito na makultivate itong land kasi this is a volcanic land area, diba? And ginamitan daw ito ng science para mapag-aralan nila and para makultivate nila yung land para makapagtanim sila ng mga tea dito or makagawa sila ng tea plantation dito. And ang galing no nagawa nila, tapos hanggang ngayon nagtatanim sila, kaya hanggang ngayon nakakapag-produce sila ng maraming tea all over the country. And hindi lang ito ang tea field, fam. Nung bumabiyahe tayo ng bus, napakarami nating nadadaan ng mga tea field. Even mga taniman ng halabong and mandarin, pinakita ni tour guide kanina. Nakakatuwa, no? So yan, what you can do here is to take photos dito, videos, and then you can visit the tea museum. Pwede kayong bumili ng mga pasalubong and cafe, no? So meron pa tayong 30 minutes, ayan, tapos na tayo mag picture and video dito. Ngayon, punta tayo ng cafe, try natin yung tea nila. Ito yung mga price nila, Jeju only drinks. 8.5, 7.8, 7.5, ayan. In fairness, ang sarap nung kanilang matcha latte. Sarap. Ngayon, meron din silang tea stone cellar. Experience for premium aged teas crafted with the first harvest of young green tea leaves each year. Ah, okay. Ayan. Cellar nila. Next naman is ang kanilang Innisfree Jeju House. Ayan. So, last stop na natin to. Tapos, papunta tayo sa parking. Dito rin tea field din, no? Mukhang maganda rin mag-picture dito. Try muna natin picture dito bago tayo mag-Innisfree. Ito pala yung loob ng Innisfree, oh. Ang ganda din, oh. So you can buy skincare din mula dito. Anong sample nila? Black tea. Ah, okay. So iba't ibang mga skincare, no? Innisfree. Okay, so ayan. Hindi na muna tayo bibili kasi hindi rin ako ma-Innisfree. Pero ayan siya. Pwede kayong bumili ng mga skincare products dito. Maganda rin itong Osolok Tea Museum, ha? Kasi nakaka-relax siya. Ang daming mga upuan, no? Ngayon, palabas na tayo. Ang bilis ng oras, no? Kasi ang daming tao dun sa Tea Museum, eh. 2:45 ang call time natin. Ano oras na? 2:30. So, 15 minutes. Halika na kasi maglalakad pa tayo pa bus stop, eh. Para before 2:45, andun na tayo sa bus stop parking. So, nakatawid na tayo dito sa kabila. Ayan yung buong area ng Osolok Tea Museum. Ayan, yung building na yan. Tapos hanggang dun pa sa kanan. Yung tea field, pati yung Innisfree, no? So let's go. Balik na tayo sa parking. Ito na ang ating bus. Okay, so after a 30-minute drive, nandito na tayo sa ating next stop, fam, ang Songaksan Mountain. And pakita natin yung map dito para makita nyo kung nasaang part na tayo ng Jeju. Nasa southwestern part na tayo, no? And itong mountain na to, meron daw malapit na islands, Morado. Tignan natin, na para tama yung ma-share kong information sa inyo. Marado, okay. Marado Island and Gapado Island. Ayan, makikita daw yan mula dito. And yung mga islands na yan, ginamit daw yan ng mga Japanese during the World War II nung lumalaban sila sa bansang China. So doon daw may makikitang mga caves, airstrip, no? So dito sa Songak Mountain, merong trail. Ang tawag is Ole Trail. So parang it's a hiking trail daw dito.
para sa mga gustong mag-hike. This is the entrance of Songak Mountain. Tapos makikita din natin yung statue na na-explain ko sa inyo nung first day natin. Halika, lakad tayo dito. So meron lang tayong 35 minutes. Okay, ayan. Kahit dito lang tayo sa bungad. Ang ganda dito, oh. Tapos sabi ni tour guide, kung ayaw mo naman maglakad-lakad dito, pwede naman daw mag-relax dito. Ayan, may Dunkin, Pake's Coffee, may Starbucks, Mega Coffee, Nice to see you. So marami naman, no? Maraming pwedeng puntahan. Pero syempre, lakarin nyo na fam. Kasi ang ganda ng view dito. Oh. Cute, oh, merong 3 statues dito. Ito, pwede rin pumasok dito. Tingnan natin. Anong meron dito? Beware of collapse. Oh, okay. Dark tourism, also black tourism or grift tourism, refers to tourism involving travel to sites historically associated with death, disaster, and tragedy. Oh, may ganito pala. Parang narinig ko na to sa Netflix before, no? Puntahan natin to. Wow, ang ganda, nakaka-relax. Hala, ang ganda. Ngayon, pakinggan niyo yung mga alon fam. May display doon no, si Janggyum. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Pero yan, siguro nag-shooting din sila dito noon. Si Janggyum. Yan, dito sa mountain. Songaksan Mountain. Ito siya. Okay, so nag-chill lang tayo dito fam. Napakasarap tumanaw dito. Pakinggan mo lang yung mga alon, marerelax ka na. Also fam, gusto ko rin i-share sa inyo, no? Nakita ko sa visitjeju.net na itong Songaksan Mountain, ginamit din pala ng mga Japanese during the World War II. Nung invasion nila sa China, ito daw yung last line of defense nila. Kaya parang pinahalagahan yung mga caves dito kasi ginawa siya during the World War II. And maganda raw yung view ng mga caves kasi nga may view ng dagat. Tapos ngayon, sinasama na siya sa mga tours dito sa Jeju kasi number 1, maganda yung view. Number 2, may scenic trail dito. If you're into hiking, part ito ng Ole Trail. So, pwede kayo maglakad-lakad and mag-hike dito. So yeah, that's it for the Songaksan Mountains. Saglit lang din tayo dito. Alam nyo kung ano oras na? 3:40 na. Ang bilis ng oras. Ayun na, nagbabalikan na yung mga tourmates natin. So, pwede na tayo bumalik sa bus kasi 3:50 call time natin. Tapos, we'll head to our last stop for the day. Let's go. Okay fam, nandito na tayo sa ating last stop for today, ang Bumunsa Temple. Ayan, nasa likod natin. Located ito sa Sanbangsan Mountain. Ayan, so akyat tayo dito. Ayan yung mountain, ang ganda. Tapos, alam nyo, ang ganda ng view dito. Oh. May city view tayo and ocean view dito. Halika, akyat tayo. So, itong Bumunsa Temple, kilala daw ito for its stunning coastal view. Tapos, meron ding large golden Buddha statue. Ayun, no, nakikita na natin from here. Ayan. Akyat tayo dito sa taas. Ito fam, may short info tayo about Mount Sanbangsan. So ang sabi, a man hunting for game shot a bow. The angry god pulled a mountain peak and threw it far out to the sea. So ito daw tong Mount Sanbangsan, yung itinapon no, nung angry god. Ayan no, that is the founding legend of Mount Sanbangsan. It's well known for its auspicious topography, resembling a hen sitting on golden eggs. So akyat tayo dito. So here's the history ng Sanbangsan Bumunsa Temple. Founded in 1954 pala siya by the first great abbot.
Ayan, so ayan yung brief history niya. Okay, walk around with a humble and peaceful mind. When meeting a monk, place your palms together and greet. Do not run or speak loudly. Okay. Ayan na, ang Golden Buddha statue. Wow, ang ganda ng view from here. Wow. What a nice way to end the tour, no? Ganda. Tapos ito na pala ang Big Buddha. This one naman, fam, is the Namsuk no Sung Jonja. It supervises humans' fortunes, good health, and long life. And when a person touch its forehead 3 times with his, her, or their forehead and make a wish, it is achieved and the person lives a healthy, long life. Hello fam, so nandito na tayo sa hotel natin. Ayan, Ocean Suites. Kasi yung tour natin may drop-off din dito. So makita mo na ako sa taas, iniwan ko na yung mga ibang gamit ko. Kala ito na lang dala natin na bag yung maliit. Ngayon, naglalakad ako papunta sa hotel nila Nana and Hazel. Daanan natin sila at tayo'y magdi-dinner ulit. Nag-usap-usap kami kagabi na magsabay ulit mag-dinner ngayon. So ito na, dito lang yung hotel nila. Ngayon lang pala yung hotel nila, oh. Hotel Whistle Lark. So malapit lang siya sa Ocean Suites. Ngayon lang. Apparently, magbubook pala dapat sila sa Ocean Suites kaso parang fully booked daw nung nakita nila. So dito na lang sila sa Whistle Lark. Tara na, malapit na tayo. Ito pala yung hotel nila, malaki din ha. Tignan niyo pa, may kumakanta din dito. Ito na yung hotel nila oh. Tapos ang ganda dito sa area na to. Daming kainan no. May cafe din sila sa baba. Tsaka GS25. Okay, dito na kami fam sa K-Fashion. Ayun na sila. Ayan, si Nana and Hazel. May dinanan kaming boutique shop. Daksan nga pala to o Louis Castle. Ayan, ang cute oh. Dito tayo sa Blue Elephant. Ito pala ang Blue Elephant, no? Love it? Yes. Kano to? Na fam, 2001 din yung na-discount natin. Kasi? Tax-free. Ah, tax-free. Oh, Snow Peak. Si V. Okay fam, may itatry tayong ice cream. Ayan, try natin. Ano siya? Salt bread na may ice cream. Meron silang premium Jeju milk soft ice cream and gourmet butter salted bread. Ito. 5,000 Korean won. Sana masarap yun ni-recommend ni Hazel. Guys, hindi ko siya nire-recommend. Sinabi ko lang na sikat. Sabi kasi Nana, what's this? Sabi niya, ay sikat to. Kita mo, kasalanan ko naman. Kasalanan ko naman to. Ayan na. Let's try. Oh, ikaw ah. Sarap kaya? Masarap siya sa tinapay. Pero if the ice cream alone, parang medyo sakto lang. Hindi, you're supposed to eat it. You're supposed to eat it, You're supposed to eat it like that. Oo, para ma-appreciate mo siya. Ang sarap naman. Sa bread, Walking sa aming kakainan. Ito ba sobrang nire-recommend talaga nila to nila Hazel, Maki. Maki, Ivan. Yes. Sobrang sarap daw talaga. Abebe Bakery, sikat yan. Ay, oo nga. Na donut place. Meron din naman sa Seoul. Abebe Bakery. Di ba kanta yun? Oh, sige. Who? Abebe who? Abebe, bebe, bebe. Ay, oy, Bebo! Oh, ayan. Ito naman para nakakita ng Artista? Artista. Kaya, baka uy, Bebo. Bebo mo, maka Ay, JM ah. Ito na siya, fam. Jeju marinated soy sauce crab. Lagay natin sa screen yung isa-search nyo. Thank you. We're so excited to try. Thank you so much. Ito na pa mo. Ooh. Female marinated crab. Si Bebo tawan-tawan. Ako na naman na ituro.
Kasya sa'yo. Let's try. So, lalagyan daw natin ng rice. Female marinated soy sauce. Okay, rice, egg, and seaweed. Mix together. Bite mo. Sarap. Ang sarap. Sarap, di ba? Ang sarap din ng may chili. Ang sarap. Dinilibre kasi nila ako kahapon, so ako naman magbabayad. Pam, tapos na tayo kumain. Ang sarap! O, ayan siya ha. Ayan. Ilagay natin sa screen yung isi-search ninyo. Pero, nandito lang siya sa May Dongmun Market. Malapit siya sa Abebe Bakery, Jeju. Ito, naalala nyo to, Fam, ang haba ng pila nito sa Seoul, ba? Diba? Tingnan natin kung saang exit siya malapit ha. Exit 12 lang. Paglabas nyo dito, Abebe Bakery, tapos yun na yung crab. Pumasok tayo dito sa Abebe Bakery. Dito walang pila. Ayan siya, ang dami nilang mga flavors. Cream donuts pala siya. Ayan, may pistachio, Earl Grey, black sesame, and iba't iba pa. Bili tayo from ng juice. Binubudol ko sila kasi sobrang sarap, di ba? Let's try! Ten, 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 ten. Cheers! Chang, 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 chang. Oh, Mas masarap to, sis. Masarap to. Masarap to. di ba? Deserve niya ng... Bu. Ay, ba't iba sa'yo? Ba't iba sa'yo, sis? Tama. Sarap, no? Sarap talaga niya. Dito kami sa Olive Young Fam. Bili ko ng lotion kasi nagda-dry na yung skin ko. Sobrang dry. Oo. Cetaphil. Ay, try ko to. Ay, naman si Moisturizing. Estura. Okay, dito kami Fam sa McDo. Magle-late snack. May Happy Meal sila. So, syempre, bumili ko lang Happy Meal. Diba? Ayan. Pinili natin si Jean. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, unbox natin ang ating Tiny Tan. Si Jean talaga pinili ko, Fam. Dami nila dito. Kung sino pipiliin nyo. Ang cute. Oh, si Jean. Di-display ko to sa ano. Ang cute. It's giving, oh. I-display natin to dun sa working area natin. Nice. Fam, on sweet nila. Hinatid nila ako. I'm a touchy person. Bye-bye. Thank you sa paghatid. Wow! Ano, dalagang Pilipina. Halika na, JM. Bumalik na tayo. Tingnan mo, after nila ako ihatid ko naman daw sila doon sa hotel nila. Sabi ko, sana pala naglakad na lang ako mag-isa. Bye! Good night! Kiyat na tayo, fam. Ang sarap nung kinain naming crab, grabe. Hindi lang ako masyado nakapag-vlog kasi very intimate din yun sa loob. Parang 4 na tables lang, maliit lang talaga siya. Tapos isa lang yung tao dan talaga, yung may-ari lang yung nag-aasikaso doon. Yung tipong siya yung nagpe-prepare ng food, tapos siya rin yung magliligpit, so all in one siya. Pero ang sarap pala nung marinated crab. First time ko nakakain nun. Anyway, mamaya na tayo magkwento sa taas. Kit naman na tayo. Hello fam, so nakabalik na tayo sa room. Time check, alas 11 na ng gabi ngayon. And yeah, ang saya nung tour natin, no? Ang ganda ng facing nung tour. Parang nasa 40 to 50 minutes per destination. And yung 40 to 50 minutes na yun, saktong-sakto siya para ma-explore mo yung bawat area. No? Maganda yung facing, maganda rin yung pagkakasunod-sunod ng tour. Kaya hindi masyadong nakakapagod, no? Ang medyo challenging lang sa tour is yung waterfall. So kung may mga kasama kayong senior and kid, yun, consider nyo yun, no? Kasi bababa, aakyat. Pero the rest of the itinerary, kung ayaw nyo naman bumaba ng waterfall, siguro kausapin nyo na lang yung tour guide. Kasi pwede naman kayo magstay sa bus or doon sa entrance. Yun nga lang kasi yung sa waterfall, iba yung entrance, iba yung exit. So kung ganon, pwedeng kausapin nyo yung tour guide on how are you gonna go about it, no? But the rest of the tour, super okay, super chill. And ang ganda ng tour kasi nga, ang dami mong mapupuntahan, parang 6 stops
stops yung napuntahan natin, including lunch, 7. Tapos yung time hindi madalian. Alam mo yung pagdating mo doon, may time ka na makapag-explore talaga ng area. Kaya I super love the tour for around 3,300 pesos. I feel na okay na siya kasi ang dami mo ng destinations dito sa Jeju. Again, ito yung tour na nabook natin tapos yung link nasa baba, no? And kung magbubook kayo ng tour na ito, pwede nyo pang gamitin yung code ko na i-display ko sa screen para makakuha pa kayo ng extra discounts. After nya, nag-dinner lang tayo. Yung crab place na yon talagang nire-recommend yun nila Hazel. Sila po talaga sila dito. Maki, Ivan, and Hazel. And super sarap daw talaga. Kaya pinatry sa amin ni Hazel and true enough, napakasarap talaga. Ang linamnam. Hindi mo malalasahan yung lansa kasi parang niluto na siya sa marinade, ganun. Pero raw pa rin siya and ang sarap lang, manamis-namis, no? Pero I would not recommend na kumain ng marami kasi mataba talaga siya, maaligi. In fact, kami parang tagi-isa lang yung kinain namin. Pero okay na yun, busog ka na talaga. Doon sa tagi-isa na yun, okay na yun, at least makatry ka, di ba? Pero mahirap kasi pag kumain ka ng marami nun, di ba? Kaya kung marami kayo, pwede yung paghati-hatian na lang, no? Also, ano ba ginawa namin? Ayun, after nun, nag-McDo lang. Kasi nga, syempre, konti lang yung kinain namin sa crab. So, nag-fries, nuggets, yan. Tapos, yun na, umuwi na kami. And nakakuha ako ng tiny tan, o diba? So, pakita ko pala sa inyo yung binili ko sa Olive Young. Number 1, itong Cetaphil Moisturizing Cream. Dry to very dry, sensitive skin. Hydrates for 48 hours and fully restores the skin moisture barrier. Kasi fam, ang dry talaga dito. Hindi ko alam dahil sa weather din siguro kasi palamig na ng palamig dito. Kaya ang lakas na niya makadry ng skin. Napansin ko yan yung feet ko. Ang dry na talaga niya. Kaya sabi ko, kailangan natin ng lotion. Meron kasi akong dala, pero naubos na kasi sa busan pa lang ginagamit ko na siya. Yung lotion cream natin na maliit. So, bumili ko ng extra ngayon. Ayan, Cetaphil. Tapos, bumili din ako ng body wash kasi gusto ko ng ibang body wash. Ayan. Ilion. Sikat daw ito na brand, sabi ni Hazel. Top to toe wash. Ayan. Yun lang. Yun yung binili kong dalawa. No? Hello fam. So before ko end itong vlog, I just wanna share na meron tayong special promo code na pwede nyong gamitin if magbubook kayo ng mga theme park tickets sa Klook. So meron tayong dalawang codes for Hong Kong Disneyland and Universal Studios Singapore. For Hong Kong Disneyland, ang code natin is JM Bankisyo HKDL, and for Universal Studios Singapore, ang code natin is JM Bankisyo USS. So, 10,000 lang ang minimum spend requirement nito fam, and pwede na kayong makakuha ng extra 5% discount pag ginamit nyo itong mga codes na ito. Maganda to kung mag-group bookings kayo. For example, tropa kayong pupunta ng Hong Kong Disneyland or Universal Studios Singapore or tatlo kayo, magagamit nyo na tong code na to. Pag tinry natin siyang i-book sa Klook, so for Hong Kong Disneyland tickets, you can use the code sa mga Coca-Cola promotions. For example, itong group of 3 one-day ticket plus Coca-Cola, buy 2 get 1 free, e-coupon, no? So, ang prices sa Klook is 11,820. Mag-try tayong kumuha sa Klook, tapos let's pay. Doon sa discount portion, i-type nyo lang yung JM Bankisyo HKDL para makuha nyo yung promo code. Ayan fam, makikita ninyo, 591 yung masisave ninyo if you will use the code. So, ang magiging total na lang ng babayaran nyo for these tickets ay 11,229. So, nakasave kayo ng 591. Malaki na rin yan, diba? So, try din naman natin sa Universal Studios Singapore. So, try natin kunin yung one-day ticket na 3441. Tapos, let's say, tatlo yung kukunin natin, no? So, ang total niyan sa Klook ay 10,323. So, doon sa discounts portion, i-type nyo lang yung promo code ko na JM Bankisyo USS. Tapos, ayan, 500 pesos din ang madi-discount ninyo. So, ang babayaran nyo na lang for the 3 tickets is 9,823. O, diba fam, malaking discount na rin yan, lalo na kung mag-group bookings kayo. Again, 2 promo codes, JM Bankisyo HKDL for Hong Kong Disneyland, JM Bankisyo USS for Universal Studios Singapore. Available itong mga codes nito hanggang October 31, 2025. So ngayon, ready na tayong mag-freshen up at tayo ay mag-aayos na ng files. Of course, katulad nung na-share ko nung nakaraan, tuwing gabi nag-aayos na talaga ako ng mga files para ma-i-upload na natin sa Drive, no? And ma-edit na yung mga vlogs natin. After ko mag-ayos ng files, freshen up, tapos
magpapahinga na tayo. So tomorrow, ang itinerary natin is the 981 Park dito sa Jeju. Parang yung go-kart yun. Excited ako dun kasi it's a fun activity na pwedeng gawin dito sa Jeju. And kasama din natin yung gang tomorrow doon sa J Park. Anyway, tomorrow ko na lang i-share lahat ng details about doon sa trip na yon. So for now, i-end ko na muna itong vlog. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to and nakakuha kayo no, ng mahalagang information about sa tour na doable naman pala talaga mag-tour dito sa Jeju. Lalo na kung kukuha ka ng katulad na kinuha natin na cloak tour, dyan lang ang pick up sa baba tapos ang ganda nung facing nung tour. So yeah, that's it for this vlog fam. Bago ko i-end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko sa screen. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman sa baba. And huwag nyo kalimutan fam na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba at malaking bagay na sa akin yan. Thank you so much fam for watching and I'll see you on my next Jeju vlog. Bye! Good night!